Simulan natin ang ating pagdiriwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Kapahingahan ang pangako at alok ni Jesus para sa atin. Lumapit tayo sa Kanya na napapagal, napapagod sa buhay. Makatagpo tayo sa ating Panginoon ng kapahingahan ng ating isip at kalooban. Aminin natin ang ating mga kasalanan upang maging marapat tayong gumanap sa banal na pagdiriwang. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Ama upang ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Papuri sa Diyos sa kaitaasan. Pinupuri ka, pinagdarasal, sinasamba ka namin sa dakilang kaluwalhatian. Panginoon ang Diyos ay namin, Ama ang Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, pakundangan sa pagpapakumbaba ng anak mong masunurin, ibinangon mo sa pagkadapa ang sangkatauhang masuwayin. Ipagkaloob mo sa amin ang banal na kagalakan, upang kaming sinagip mo sa kaalipinan, ay magkamit ng iyong ligayang walang katapusan. Sa pamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ayon kay Zacarias, darating ang prinsipe ng kapayapaan sa Jerusalem. Matutupad ito sa matagumpay na pagpasok ni Jesus sa Jerusalem bilang isang mapagkumbabang hari. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Zacarias. Ito ang sinasabi ng Panginoon. Siyon, magalak ka at magdiwang. Umawit ka ng malakas, O Jerusalem, pagkat ang hari mo ay dumarating na.
mapagwagi at mapagtagumpay. Mapagpakumbaba siya at nakasakay sa isang bisirong asno. Ipaalis niya ang mga karwahe sa Ephraim, gayon din ang mga kabayong pandigma ng Jerusalem. Babaliin niya ang mga panudlan ng mandirigma. Ang hangganan ng kaharian niya'y dagat magkabila. Mula Euphrates hanggang dulo ng daigdig. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Diyos ko at aking hari, pupurihin kitang lagi. Diyos ko at aking hari, pupurihin kitang lagi. Ang kadakilaan ng Diyos ko at hari, aking ihahayag. Di ko titigilan magpakailanman ang magpasalamat. Aking pupurihit pasasalamatan siya araw-araw. Di ako titigil ng pasasalamat magpakailanman. Diyos ko at aking hari, pupurihin kitang lagi. Ang Panginoong Diyos ay puspos ng pag-ibig at lipos ng habag. Banayad magalit, ang pag-ibig niya'y hindi kumukupas. Siya ay mabuti at kahit kanino'y hindi nagtatangi. Sa kanyang nilikha, ang pagtingin niya ay mamamalagi. Diyos ko at aking hari, pupurihin kitang lagi. Magpupuring lahat sa iyo, O Poon, ang iyong nilalang. Lahat mong nilikha ay pupurihin ka't pasasalamatan. Babanggitin nilang tunay na dakila ang iyong kaharian at ibabalitang tunay kang dakila't makapangyarihan. Diyos ko at aking hari, pupurihin kitang lagi. Di ka bibiguin sa mga pangako, pagkat ang Diyos ay tapat. Ang kanyang ginawa, kahit ano ito, ay mabuting lahat. Siya'y tumutulong sa lahat ng tao na may suliranin. Yaong inaapi, inaalis niya sa pagkagupiling. Diyos ko at aking hari, pupurihin kitang lagi. Pinalaya tayo ni Jesus mula sa kasalanan at taglay natin ngayon ang kanyang espiritu na ating lakas para lumaban sa tukso at mabuhay tayo sa diwa ng Diyos. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Mga kapatid, hindi na kayo namumuhay ayon sa laman, kundi ayon sa Espiritu. Kung talagang nananahan sa inyo ang Espiritu ng Diyos. Kung ang Espiritu ni Kristo'y wala sa isang tao, hindi siya kay Kristo. Kung nananahan sa inyo ang Espiritu ng Diyos na siyang muling bumuhay kay Hesukristo, ang Diyos ding iyan ang magbibigay ng buhay sa inyong mga katawang mamamatay sa pamamagitan ng kanyang Espiritong nananahan sa inyo. Mga kapatid, hindi na tayo alipin ng likas na hilig ng laman. Kaya hindi na tayo dapat mamuhay ayon sa laman. Sapagkat mamamatay kayo kung namumuhay kayo sa laman. Ngunit kung pinapatay ninyo sa pamamagitan ng Espiritu Santo ang mga gawa ng laman, mabubuhay kayo.
Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Alleluia, 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 Alleluia. Alleluia, Alleluia, Alleluia. Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyo'y sinabi ni Jesus, "Pinasasalamatan kita, Ama, Panginoon ng langit at lupa, sapagkat inilihim mo ang mga bagay na ito sa marurunong at matatalino at inihayag sa mga may kaloobang tulad ng sa bata. Oo, Ama, sapagkat gayon ang ikinalulugod mo. Ibinigay sa akin ng aking Ama ang lahat ng bagay. Walang nakakakilala sa anak kundi ang Ama, at walang nakakikilala sa Ama kundi ang anak, at yaong marapating pagpahayagan ng anak. Lumapit kayo sa akin, kayong lahat na napapagal at nabibigatan sa inyong pasanin, at kayo'y pagpapahingahin ko. Pasanin ninyo ang aking pamatok at mag-aral kayo sa akin. Ako'y maamo at mababang loob, at makasusumpong kayo ng kapahingahan para sa inyong kaluluwa, sapagkat maginhawang dalhin ang aking pamatok at magaan ang pasaning ibibigay ko sa inyo." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Marami na namang bomberong dumadaan at kung saan man papunta ito mga bombero, ipagdasal natin na sana walang masaktan sa sunog na kung saan man nagaganap ngayon at sana ay maapula agad. Sa ating ebanghelyo ngayon ay isang konsolasyon para sa puso natin marinig ang mga salita ng Panginoon. Sabi ng Panginoon, "Lumapit kayo sa akin, kayong lahat na napapagal sa buhay, kayong napapagod sa buhay." Sino ba ang hindi pagod? Sino ang hindi napapagod sa buhay? Sino ang hindi napapagal sa buhay na ito? Sa dami ng ating mga tungkulin, sa dami ng ating mga responsibilidad, kasama ang mga hamon at pagsubok ng buhay, talaga namang lahat na yata ng dahilan naririyan para mapagod ang isip, lalo na ang puso natin. Di baling mapagod ang katawan, matulog lang tayo at magpahinga, ay manunumbalik ang kapahingahan ng katawan. Pero ang mahirap yung kapaguran ng ating puso't kaluluwa. Hindi kaagad-agad napapawi ang pagod. Kaya nga ang Panginoon alam yung kapaguran ng puso't kaluluwa natin. Kaya ang kanyang paanyaya sa atin, "Lumapit kayo sa akin, kayong mga napapagal
at nabibigatan sa buhay, at kayo ay pagpapahingahin ko. Ano nga ba ang ugat ng kapaguran ng puso't kaluluwa natin? Ang numero unong ugat ng ating kapaguran ay ang tingin natin sa buhay, kompetisyon. Na araw-araw na ginawa ng Diyos, tayo ay nakikipagtunggali. Ang tingin natin sa buhay, isang labanan. At ang tingin natin sa isa't isa ay mga kakompetensya natin sa buhay. Kapag kakompetensya ang tingin natin sa buhay, gusto natin tayo ang mauna, tayo ang manalo, maunahan natin ang lahat. Kaya nga yung tingin natin sa buhay bilang kompetensya, ang pinakaugat nito, pride. Yung pagmamataas. Gusto natin lumabas na tayo ang pinakamagaling. Gusto nating palabasin na tayo ang una. Sa bahay pa lang, kompetensya na. Kompetensya sa asawa mo, kompetensya sa mga anak mo, sino ba ang masusunod sa bahay na ito? Sa trabaho lalo na. Diyan malakas ang kompetensya. Ang kalakaran sa mundo, kompetensya. Kailangan matalo mo ang lahat. Kahit sa simbahan ay hindi ligtas. Hindi namin namamalayan, kahit kaming mga pare, nagkukumpetensya rin kami. Sino ba ang pinakamagaling na pare? Sino ba ang mas kilalang pare? Sino ba ang pareng mas kinagigiliwan ng marami? Sino ang maraming likes and friends? Minsan kahit sa mismong simbahan tayo-tayo, nararanasan natin ang kompetensya. At kapag kompetensya ang tingin natin sa buhay, isang araw matatagpuan mo yung sarili mo pagod. Nakakapagod makipagkompetensya. Lalo na kapag lumulutang ang iyong mga limitasyon, lumulutang ang iyong mga kahinaan, at nadudurog ang puso natin pag natatalo tayo sa kompetensya, pag nahuhuli tayo, pag nangungulelat tayo. Kaya nga, yan ang numero unong ugat ng kapaguran ng puso natin. Gusto nating magmagaling. Tayo ay nakikipagkompetensya sa lahat. Kaya naman, ang sabi ng Panginoon, lumapit kayo sa akin. Kayong napapagal at nabibigatan sa buhay, pagpapahingahin ko kayo. At mahalaga yung susunod na mga salita. Lumapit kayo sa akin, mag-aral kayo sa akin, sapagkat ako ay mababa ang loob. Kaya nga, sa paglapit natin kay Jesus, tinuturuan niya tayong magpakababa ang kalooban. Pangontra sa pride, sa pagmamataas natin, matuto tayong magpakumbaba. Ang disposisyon ng isang tagasunod ng Panginoon, pagpapakumbaba. Ano ang ugat ng pagpapakumbaba? Si Jesus mismo. Dahil si Jesus ay mapagpakumbaba. Siya'y mahinahon at nagpakababa. Sa kanya natupad yung hula sa unang pagbasa natin sa aklat ni Propeta Zacarias, na darating ang isang pinuno, ang isang hari, ang isang tagapagligtas, at siya ay magiging mapagpakumbaba. At ito ay natupad sa ating Panginoong Yesus. Yung mga tao ang inaasahan, ang darating na tagapagligtas, yung magaling, yung makikipagkompetensya,
yung makikipaglabanan, yung mananalo. Pero nung dumating ang ating Panginoong Hesus, kabaligtaran ang kanyang pamamaraan. Sinakop niya ang mundo sa pamagitan ng pagpapakumbaba, pagiging mahinahon, at pagiging mukhang mahina. Kaya nga naipako siya sa krus. Yung krus, akala ng karamihan, larawan ng kahinaan at pagkatalo, pero alam natin ang bunga ng paghihirap ni Jesus at ng kanyang sakripisyo sa krus, kaligtasan at katubusan ng lahat. Kaya kay Jesus, natututo tayo ng pagpapakumbaba. Ano nga ba ang ibinubunga ng pagpapakumbaba sa atin? Natututo tayong aminin, una, ang mga limitasyon natin. Kahit magaling tayo, hindi natin kaya lahat. At hindi natin kaya lahat ng responsibilidad natin ng mag-isa. Kaya ang sabi rin ni Jesus sa Ebanghelyo, pasanin ninyo ang aking pamatok, sapagkat ang aking pamatok ay magaan. Ano ba yung pamatok? Yung yoke. Ito yung kahoy na nilalagay sa batok ng hayop katulad ng baka o kalabaw. Panghila ng karitela o ng kariton. No, yung pamatok. At kadalasan yung pamatok dalawa. Kaya nga dalawang baka ang humihila sa isang mabigat na kariton. Nung sinabi ni Jesus na pasanin ninyo ang aking pamatok, inaanyayahan tayo ni Jesus na isama natin siya sa mga pagtupad natin at pagharap sa mga tungkulin natin sa buhay. Huwag tayong mag-isa. Huwag nating kayanin mag-isa dahil hindi natin kaya. Kailangan natin ang Panginoon. Magpakumbaba tayo na kailangan natin ang iba, lalong-lalo na ang Panginoon. Pag magpakumbaba tayo, hindi kakumpetensya ang tingin natin sa isa't isa, kung hindi katuwang. Hindi tayo magkakalaban, hindi tayo magkakaribal, magkakatulong tayo. Tayo ay magkakatuwang. Sama-sama nating pinapasan ang mga responsibilidad ng buhay. Kaya hindi tayo nagkokompetensya, hindi natin layuning talunin yung iba. Kung hindi ay tayo ay nakikipagtulungan sa isa't isa. Kaya tayo ay magkakaagapay. Kaya pasan-pasan natin sa ating batok ang mga responsibilidad natin sa buhay. At mangyayari lang yan kapag marunong tayo ng kapakumbabaan. Kaya nga anumang laki ng ating responsibilidad sa buhay, mahalaga yung meron tayong humility, kababaan ng loob, para matanggal anumang bahid ng pagmamataas, pagmamagaling, pakikipagkompetensya sa puso natin. Kaya ito ang sinasabi ni Jesus na kapahingahan. Kapahingahan dahil kasama natin siya. Kapahingahan kasi magkakatulong-tulong tayo sa mga pasanin natin sa buhay. At higit sa lahat, kapag tayo ay mapagpakumbaba, ay hindi kompetensya nga ang tingin natin, kung hindi lahat ng ating ginagawa nilalagyan natin ng pagmamahal. Kaya natin ginagawa ang isang bagay ay hindi para manalo sa buhay na ito, kung hindi dahil sa pagmamahal natin sa lahat. Lahat ng ating ginagawa ay para sa kapakanan ng bawat isa. Kung may pag-ibig ang bawat ginagawa natin, kahit anong bigat, ito ay gumagaan. At si Jesus
ang nagtuturo sa atin na lagyan ng pagmamahal bawat gawain na tinutupad natin sa ating buhay. Mga kapatid, itong paanyaya sa atin. Lumapit tayo sa Panginoon. Matuto tayo ng kapakkumbabaan. Magpahinga na tayo sa pakikipagkompetensya at maging bukas tayo sa isa't isa. Sama-sama nating harapin ang ating mga tungkulin. Makatagpo tayo ng tunay na kapahingahan ng puso't kaluluwa sa ating Panginoon at sa isa't isa bilang magkakapatid. Ipahayag natin ang pananampalataya. Sumasampalataya ako sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Kristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na matay inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may 3 araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Inihahayag sa atin ng Panginoong Hesus na mahabagin at maawain ang Diyos. Lumapit tayo sa Kanya at manalangin ng buong pagtitiwala. Ating itutugon, Ama, dinggin mo ang aming panalangin. Ama, dinggin mo ang aming panalangin. Ipagpatuloy nawa ng simbahan sa pamumuno ng Santo Papa ang kanyang paninindigan para sa kapayapaan, katarungan at pag-ibig, lalo na kung saan patuloy ang digmaan, panunupil at hayagang pagkitil sa buhay ng tao at sangnilikha. Manalangin tayo. Ama, dinggin mo ang aming panalangin. Sikapin nawa ng mga pinuno ng aming bansa na ipalaganap ang kapayapaan at katarungan sa lipunan at kalingain lahat ng mga mamamayan. Manalangin tayo. Ama, dinggin mo ang aming panalangin. Puspusin nawa ng Espiritu Santo ang sambayan ng Kristiyano upang buong sigasig itong magpahayag ng mabuting balita. Manalangin tayo. Ama, dinggin mo ang aming panalangin. Nawa ang mga kapatid naming nakararanas ng paghihirap ay makatamasa ng kapanatagan sa ipinagdiriwang naming Eukaristiya ngayon. Manalangin tayo. Ama, dinggin mo ang aming panalangin. Makatagpo nawa ng kapahingahan kay Kristo ang mga inuusig at nabibigatan, ang mga matatandang may sakit at nalulumbay, mga pamilyang nahati dulot ng kahirapan at di pagkakaunawaan. Manalangin tayo. Ama, dinggin mo ang aming panalangin. Tahimik nating idalangin ang mga personal nating kahilingan. Isama natin ang mga kapatid natin na pinangakuan natin ng panalangin. Lalo na ang mga kilala nating mga may sakit at may mga mabibigat na pagsubok sa buhay. Ipagdasal din natin ang mga kahilingan ng mga kapatid nating nag-aalay ng pamisa sa ating pagdiriwang ngayong gabi. Tahimik natin itong idalangin.
Panginoon, makatagpo nawa ng kapahingahan ang aming puso't kaluluwa sa pakikiisa namin sa iyo. Matuto nawa kami ng pagiging mapagpakumbaba at pagiging mahabagin, lalo na sa aming kapwa. Hinihiling namin ito sa iyo, ikaw na aming Panginoon, magpasawalang hanggan. Amen. Handog namin sa iyo, Ama, ang tinapay at alak na ito. Handog ng bayang umaasa, sumasamba nagmamahal sa iyo. Naway alin ang iyong anghel, ang aming panalangin sa'yo dampana. Katulad ng halimuyak ng insenso, umakyat sa kalangitan. Handog namin sa iyo, Ama, ang tinapay at alak na ito. Handog ng bayang umaasa, sumasamba nagmamahal sa iyo. Manalangin kay mga kapatid upang ang paghahain natin kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang paghahain namin sa iyong ngalan ay siya nawang sa amin dumalisay, upang ito'y maging pagganap araw-araw ng aming paglipat sa buhay sa kalangitan. Sa pamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ika'y aming pasalamatan. Ikaw ang lumikha sa tanan. Ikaw ang nakdakdang magkaroon ng gabi at araw, gayon din ang tag-init at tag-ulan. Ikaw ang humubog sa tao bilang iyong kawangis, na mapagkakatiwala ang mga siwa sa daigdig. Ikaw ngayoy pinaglilingkuran sa pagganap sa pananagutan ng iyong pinagtitiwalaan sa pamagitan ng anak mong mahal. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos makapangyarihan, napupuno ang langit at lupa ng kalwalhatian mo. Hosana sa kaitaasan, pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiisang pusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinagati-hati niya yon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin itong aking katawan na iyahandog para sa inyo."
Gayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, iniabot niyang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa pagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Ang misteryo ng pananampalataya. Sa krus mo at pagkabuhay, kami natubos ng tunay. Noong Jesus namin mahal, iligtas mo kami lahat. Dahil ang magpapaglanman. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inaalay namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Leon na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak, na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Manalangin tayo sa ating Ama sa langit, alinsunod sa turo sa atin ng Panginoong Hesus. Sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo,
Hinihiling namin kami yadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya, huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nagalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Ito ang kordero ng Diyos, itong nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming iyong pinapakinabang, ay loobin mong laging lumingon sa pinanggalingan ng tinanggap namin ngayon para pagsaluhan. Sa pamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Yumuko kayo habang ginagawad ang pagbabasbas. Ama naming mapagpala, basbasan mo ang iyong kabanalan, ang iyong sambayanan, upang matagpuan sa iyo ang kaligtasan mula sa kapahamakan at ang katuparan ng tanang inaasam na kabutihan. Sa pamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Umayo kayong taglay ang kapayapaan upang ang Panginoon ay mahalin at paglingkuran. Salamat sa Diyos.